ako. Understand, ikot. Understand. I don't do one night stand. Hana, ano iyon? Meron lamang bumabagabag sa aking isipan. Ano iyon, aking kaibigan? Maria Clara, ikaw ba yan? Hat Maria Clara to. Ay, ano ba? Nagbibiro lang naman yung tao dito. Anong paki ko? Charing! Naisip mo rin ba kung bakit ang unang ginagawa ng sanggol ay umiyak? Hindi ba't wala pa naman siyang alam? Hungi! 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 Mama! 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 Hindi kita maintindihan. Magandang araw mga bata. Nagagalak akong makita kayo na gustong matuto at alamin kung paano umusbong ang wika natin. Sino ka? Ako si Stephen, isang nilalang na para bang nasa larawang holographico. At narito ako upang ipaliwanag ang lahat ng mga katanungan sa isip niyo upang magamit ito at maituro pa sa iba. Alam niyo ba na ang unang anyo ng wika ng tao ay hindi nagmula sa utak kundi sa puso? Pag ang isang sanggol ay sinilang, ang una niyang ginagawa ay umiiyak. Hindi ito itinuro sa kanya, hindi niya rin ito pinag-iisipan. Ito ay isang likas na tugon ng damdamin, takot, gutom o pagkailang. At diyan pumapasok ang tsoryang po. Kamangha! Ayon sa tsoryang ito, ang wika ay nagsimula sa di sinasadyang pagbulaslas ng damdamin. Ibig sabihin, yung mga tunog na lumalabas sa atin kapag tayo ay nakakaramdam ng matinding emosyon. Halimbawa, abulin mo ako! Aray! 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 Kapag nasugatan ka, napapasigaw ka ng... Aray! Ba't ka nang mamalo? Te, bistulungan mo ako dito para kang baliw dyan. Sino ba yung kausap mo? Boyfriend ko. Diyan doon yung boyfriend mo may kasama sa washing area, oh. Eh, parang timang ka talaga, kuya. Pero salamat. Wala ka naman, bunso. Hala, paano na ako? Kapag nagulat, hala! Aray! Iko naisip na mapapala ka pa. Te, nasa mataas na karangalan kayong dalawa. Sabi ni teacher. Hoy, hala, we! OMG! Yay! Kapag natutuwa, yay! Hoy, Stephanie, nandiyan yung crush mo. Ay hala, si Madam? Ay! At kapag kinilig, ay... Hindi ito sinadyang salita. Hindi ito inaral. Pero may kahulugan agad. May laman, may damdamin. Kaya ayon sa teoryang pupo, ang unang anyo ng wika ay mga huni ng emosyon tulad ng at o kahit pag-iyak. Maging ang mga sinaunang tao, kapag nasaktan sila o nagulat, bumibigkas sila ng tunog, natural at mula sa nararamdaman. Mula noon, unti-unting nabuo ang wika. Isa pang magandang halimbawa, ang unang salita ng isang bata ay madalas hindi dahil alam niya agad ang ibig sabihin nito, kundi dahil ito ang konektado sa kanyang damdamin, kalinga, ginhawa at pagmamahal. Kaya sa teoryang ito, ang wika ay hindi nagsimula sa logic, kundi sa emosyon at ito ay tugon ng katawan at puso sa nararamdaman. Ang teoryang pupo ay nagsasabi ng bawat aray, simula ng komunikasyon, bawat biyahe, ugnayan ng damdamin, at bawat mga wika ng puso. Pinagmulan ng ating pag-usap mula sa damdamin tungo sa wika.